Good morning mga ka-journey. So ayan, let's breakfast. So pancit canton with broccoli and cucumber. And of course, di mawala ang ating kape. So kailangan natin ng lakas ngayon sa mga gawain. So come on, let's eat. Ayan, kain tayo. Meron tayo dito. Very hot. Tigas yung broccoli. Ayan, saludo sa lahat. Marami akong gawain ngayon. Happy Sunday pala. Have a blessed Sunday. And syempre, today is 26. So, 6 years na ako dito. Anniversary ko pala ngayon. So, happy 6 years sa atin. Ito yung ano natin, handa. 6 years na ako dito. Dito sa pagdating ko dito. And syempre, tayo alis na. Yeah. So, kasi kailangan ng hindi na kaya ng pahinga muna tayo kasi nga sakit ng bewang ko talaga. Tinitiis ko lang siya ngayon. Kasi no choice. Hindi na muna ako nag-renew. Stay muna tayo sa Pinas. Bahala na si Batman. And of course, thank you so much sa mga amo ko, no? Not bad naman dito, guys, no? Hindi naman ako magtatagal dito. Siyempre, normal sa mga amo minsan na may mga topak. At siyempre, tayo din. Katulong din may topak. So, ayun. Not bad naman, no? Sa 6 years ko dito, may remembrance naman akong nagawa. Or, not bad siya kasi natupad ko yung pangarap ko sa magulang ko. Pagawan ko sila ng sariling bahay. Yun na yun, masaya na ako. And not bad naman dito. Okay naman sila sa akin. So normal yung minsan na may tayo. Yung gawa na rin ng pagod. Nakakamiss din. Dito, lalo na yung alaga ko. Sabi niya, magbakasyon lang daw ako sa Pinas. Gaya noon. So, although, uwi na sana ako kaso puntayan pa yung kapalit ko kasi turuan ko pa daw. Kaya yun. Sana lang makapalit dito. Makaya niya. Kasi ako sanay na ako. Kumbaga, gagawin ko na ng technique lahat ang gawaan. Busy lang talaga pag Chinese New Year. Kasi grabe halos lahat nililinis, pinalitan, pinagawa. Kasi yung bahay na ito sira-sira na din. So sana lang sa bago. Wish ko naman na magtagal siya dito. Okay naman sila.
Wala silang problema sa pagkain. Magluto ka dyan kahit anong gusto mo. Ako lang kasi nagda-diet tayo. Tapos pag nalabas sila, hindi kagaya ng ibang amo na na iniiba ka ng pagkain. Mag-order ka ng gusto mo. Sa akin, ako yung mag-order ng order ka na ng gusto mo. Except na lang kung steamboat yung kain yan. Pero pag iba, mag-order ka. Ako pag nag-order ko, pinipili ko yung mura. Yung pinakamura talaga. Kasi nahihiya ako. Tapos, pag mga chicken chop na yung kinakain namin, alam na yan ng amo ko yung mga ganyan chicken chop yung sa akin na Tapos, without rice na yan. So, yan, makasama ka lang. Lahat naman kahit saan naman tayo, pasortihan lang mag-abroad. And then, mapanghawakan lang natin sa akin. Pinaka-importante is marunong ka makisama. Or mapagkumbaba ka. Kasi, lalo na abroad o OFW, tayo yung nakikitira sa bahay nila. So, ibig sabihin, tayo yung makikisama. Tayo yung mag-a-adjust. Kahit inis na inis ka na kailangan mo pang tumawa para sa kanila. Hindi. No, ganun yung buhay sa isang OFW. At saludo ako sa mga OFW na talagang tatagal sa amo nila. Lahat tinitiis, no? Para lang sa pangarap nila. Ako naman, wala naman akong pangarap na, no? Pangarap ko lang nun, mapagawan ko yung sariling bahay, magulang ko. Natupad ko na, nagawa ko na. Although, may anak ako, pero sa Pinas kung mahirap pa rin. Siyempre magtatrabaho ako. Pero dito kasi, ang lang dito kasi, wala akong day off. 6 years guys, wala akong day off. Yung gising ko, 4 a.m. Isipin nyo yun. Tapos, yun nga, may dinaramdam din akong sakit. Kaya, ito din yung reason kung bakit hindi naman ako nag-renew. So, titingnan nyo lang ako malakas. Pero nagtitiis din naman ako. Pero sobrang thankful ako sa 6 years dito. Mahirap pero makakaya ko naman. Noon nga, nung pagdating ko dito, wala akong cellphone sa 2 years. Kasi first, ko palang bawal talaga. Tiniis ko yun guys, walang cellphone 2 years, wala akong contact sa anak ko. Magpapadala lang ako ng pera, that's it. Hindi, kahit makausap ng anak ko, makita ko siya sa 2 years, kahit video call, hindi ko nagawa. Wala talaga. Tiniis ko lang yun. Pagkatapos ng kontrata na yun, bumili na ako ng cellphone. Kaya nag-test din naman ako. Ngayon nga, kahit bawal cellphone, nasa cellphone ako Pakalam ko. Pauwi na kasi ako. Kaya matigas yung ulo. Pero sobrang thankful dito. Nakahanap ako ng amo na nagtagal ako. Yun yung pinag-pray ko noon kay God. Bigyan niya ako ng amo na magtagal ako para matupad ko yung pangarap ng mama ko. Sobrang bait ni Lord. Binigay niya sa akin daw. Nagtagal ako mga 6 years. Ayun. Nagawa ko yung bahay nila mama. Simpleng pangarap. So kaya sa mga mag-abroad pa lang dyan, dito sa abroad, bawal ang mahina. Kailangan malakas ka. Kahit may sakit ka, kailangan magtrabaho ka pa rin. Kaya ko, diba? Sakit ng bayawan ko guys kung tutusin nasa Pinas lang ako. Hindi ako tatayo talaga. Kaso no choice kasi nagtatrabaho ako. So, ayan. Congratulations sa mga OFW na nagtitiis. And of course, shoutout sa aking mga subscribers and viewers, supporters. Maraming salamat sa always na kayong andyan. And please like and share and comment. No? And thank you for watching. Have a blessed day everyone. Bye-bye.